Ang pechay ay isa sa pinakapopular na itinatanim na gulay ng mga Pilipino. Kahit sa mga beginner ay pechay pa rin ang gusto nilang itanim. Bukod kasi sa mabilis lang itong maani, ay maraming uri ng lutuin ang pwedeng paggamitan ng pechay. Ang pechay ay may taglay na vitamin C, vitamin E at beta-carotene. Ito ay nagmula sa pamilya ng mga gulay na tinatawag na cruciferous. At base sa mga pag-aaral, kapag tayo di umuno ay kumakain ng mga cruciferous vegetables, kagaya ng pechay, kale, broccoli, cabbage, at cauliflower at marami pang iba, tayo ay maaaring makaiwas sa sakit na kanser. Ang pechay ay mayaman din sa potassium, calcium at magnesium at maaaring makatulong sa may mga matataas na blood pressure. Paano ba ang madaling paraan ng pagtatanim ng pechay sa mga container? Sa pagkakataong ito, tayo ay magtatanim ng purple pechay o yung violet na pechay. Yan, nakita nyo sa intro ko kanina at totoong kakaiba nga talaga yung kulay niya, no? Ayan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang i-hit yung subscribe button, gayon din yung notification bell para ma-update ka sa mga bago kong videos. Sarili kong soil mixture pala mga kamonay ang ginagamit kong lupa. Ayan, so combination siya ng carbonized rice hull, topsoil, at vermicast. Yun lang. Sapat na yun para maibigay yung sustansyang kailangan ng mga halaman o ng ating mga gulay. Oo nga pala kamonay, itong vermicast na ito ay fresh harvest. Pwede rin kayo mag-order online pero yung na-order ko dyan ay peke. Yan. So tignan nyo yung difference ng vermicast. Parang yung nabili ko sa online is carbonized rice hull. Ayan. So na-peke ako dyan. Mas maganda ay mag-order na lang kayo sa kakilala nyo. Una kong ginagawa ang kamonay ay sinasala ko muna yung lupa para yung mga bato o kaya mga hindi na kailangan ay hindi natin maisali. Pagkatapos niyan, syempre, sarili kong luto din yung carbonized rice hull. Ayan. So, ako na mismo ang nagka-carbon. Ayan. So, makikita nyo naman sa video, talagang pinaghihirapan ko ang pag-mix ng lupa. Pagkatapos yan kamonay, ay aking sinasala din. Syempre, yung mga hindi din kailangan, kagaya ng uling, yan, yung mga matitigas na bagay o materyales na nasali sa pagkakarbon natin ng rice hull. Yan. So makikita nyo talagang sinasala ko din, no? Tara kamonay. So simulan na natin ang pagpupunla hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pag-harvest, hanggang sa pagluluto. Let's go! Maglagay ng lupa sa isang tray or container sa kapal na 1 pulgada. Ibudbud ang mga buto sa container. Pagkatapos ay bahagyang takpan ng lupa. At huwag kalilimutang diligan, syempre. Gumamit ng sprayer. Huwag bubuhusan ng tabo para hindi lumalim ang mga buto. Yan. Ilagay muna ito sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw. At pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Maaari mo na itong paarawan. Mas maganda kung morning sunshine lang kamonay. Yan. So 2 hanggang 3 oras ay sapat na yon.
Sa pagsasagawa ng transplanting or lipat tanim, kung wala pang kasanayan ay hintayin muna yung ikatlong totoong dahon or true leaves na tinatawag natin. Ito ay ginagawa natin tuwing hapon or gabi, at kapag umaga naman, huwag munang paarawan o ilalagay sa direktang nasisikatan ng araw. Dahil magre-resulta ito ng paghina ng binhi sapagkat ang mga ugat ay hindi pa nakakabawi. Sa bawat container ay maglagay lamang ng 1 hanggang 2 binhi. Ito ay upang maiwasan ang mga dahon na magsiksikan kapag ito ay malaki na. Kapag maliit pa ay laging gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang maiwasan ang pagkabali ng mga tangkay. Umpisahan ang pagbibigay ng pataba 1 linggo pagkatapos ng transplanting. At kagaya ng iba pang leafy greens, magdilig ng fermented plant juice o di kaya grass clipping tea fertilizer. Ito ang siyang magpapabilis sa paglaki ng ating mga halaman. Para sa kompletong detalye kung paano ginagawa ang FPJ, fish amino acid, at grass clipping tea fertilizer, ilalagay ko lang ang link sa description sa baba. So nandun lahat ng mga agri-tips ko, mga kamonay. Ang pechay ay karaniwang inaani pagkatapos ng 25 araw or 25 days. Ayan, kung makikita nyo sa video ko, ay nag-aani na po ako ng purple pechay. Ayan, so ito ay masarap sa ihalo sa salad o di kaya ay steam nyo lang.